Ang nakaraan. Ipapatupad na nga ni Joke Legion ang kanyang mga plano upang pabagsakin ang Palm Essence Union, at pinuntahan na nga nito si Jiang Injol na naghihintay sa kagubatan. At sinabi din naman nito na nakita niya ang mga taga Northern Heaven Supreme Family na pinatay ang mga assassin na sumugod sa Righteous Sword Sect. Kaya't dahil dito ay umalis din naman agad ang kupal. At sinumbong niya ito sa kanyang ama at sila ay nagpaplano na tumakas. Ngunit ang hindi nila alam ay nasa taas lang pala si Joke Legion. At nakikinig sa kanilang mga gagawin, at ang kanyang layunin ay patayin si Jiang Injol sa araw na ito. At sa kasalukuyan ay makikita na nga ang isang tagong bahay sa gitna ng kagubatan, at ito ay napapalibutan ng makakapal na mga usok, at wala itong mga katabing ibang mga bahay sapagkat wala din namang nakatira dito. At sa kalumaan ng lugar ay sira-sira na ang bawat sulok ng bahay na ito, at kahit na ang liwanag ng araw ay kaunti lang ang nakakaabot dito. At sa ngayon ay nakarating na nga ang magkapatid sa bahay na ito sapagkat ito ang sinabi ng kanilang ama na magiging safe house nila. At hindi din naman makapaniwala ang babae na nagpatayo pala ang kanilang ama ng ganitong klaseng pagtataguan nila kung sakali mang mayroong masamang mangyayari. Ngunit para bang hindi din naman niya ito nagugustuhan sapagkat gulagulanit na ang bahay na ito. At sa likuran naman niya ay para bang nagbago na ang isip ni Jiang Injol at sa ngayon ay mayroon siyang ibang planong gawin. At patuloy pa din namang nagsasalita ang kanyang kapatid at sinasabi nito na kung ano na ang mangyayari sa kanila kung hindi maisalba ng kanilang ama ang mga kaguluhan na kanilang nasasangkutan. At sa sobrang inis ng babae na napunta sila sa ganitong klaseng kalagayan at sinasabi nito na dapat pala ay inubos na niya ang buong pamilya ni Charion at nang wala na silang pinoproblema ngayon. At sa patuloy na pagsasalita nito ay wala din naman siyang naririnig na kasagutan galing kay Jiang Injol, kaya't napapatanong ang babae kung nakikinig ba sa kanya ang kanyang kapatid. At nang naisipan ng babae na lumingon kay Jiang Injol ay hindi naman nito inasahan ang gagawin nito sa kanya at pinaralyze nga siya ng kanyang kapatid upang hindi na siya makagalaw. At bigla din namang lumapit si Jiang Injol dito at binulungan ang kanyang kapatid, habang sinasabi niya na kukunin nito ang mga kumikinang na perlas para sa kanyang sarili lamang. At sa ngayon ay napakabilis na ngang tinungo ni Jiang Injol ang daan papalabas ng kagubatan, at mas lalo pa niyang binibilisan upang wala nang may makakita pa sa kanya at masolo na niya ang lahat ng mga kumikinang na perlas. At kahit na ano pa ang maging sitwasyon ng kanyang ama at ng kanyang kapatid na babae, ay wala na din siyang pakialam dahil nasa kanya na ang kayamanan. At sa ngayon ay naiisip din naman ni Jiang Injol na kung hindi maayos ang kanilang mga pinagplanuhan, ay siguradong sa buong buhay niya ay magtatago siya sa Northern Heaven Supreme Family. At kung iyon man talaga ang mangyari ay maghahanda ito upang mapigilan ang kanyang pagkalugmok kaya't kung nasa kanya ang mga kumikinang na perlas ay siguradong makakapamuhay siya ng marangya ng mas matagal pa. At sinabi pa nito sa kanyang sarili na mas mabuti pa na mayroong makakaligtas na isa sa kanilang tatlo. Ngunit habang siya ay malalim ang iniisip habang tumatakbo ay mayroon din naman siyang narinig na nagsalita sa kanyang likuran kaya't ito ay nagulat. At makikita din naman sa kanyang gawing kaliwa ang ating bida na nakasunod lang dito nang hindi nalalaman ni Jiang Injol. Kaya't sa pagkakataong ito ay nagalit din naman ang kupal kay Joke Legion at sinasabi niya kung sinusundan ba siya nito kanina pa. At sa galit na nararamdaman ni Jiang Injol ay napapasigaw na lamang ito at sa ngayon ay atakihin niya si Joke Legion sapagkat siya ay matagal nang humahadlang sa mga plano ni Jiang Injol. At wala din namang pakialam ang ating bida sapagkat alam na niya na atake ito. At bigla din naman siyang nag-counter-attack at sinuntok ang pagmumukha ng kupal at hindi din naman nakailag si Jiang Injol sapagkat hindi niya inaasahan na mabilis pala ang mga kamay nito. At sa lakas ni Joke Legion ay tumilapon din naman ang kupal sa kanyang pagkakasuntok dito at ito ay bumagsak ng patiwarik habang sumusuka ng dugo. At sa lakas ng kanyang pagkakabagsak, ay bigla din namang nanghina ang katawan nito, at hindi na siya makagalaw at paubo-ubo pa nga na may kasamang dugo. At naiisip niya na kung ano nga ba talaga ang kanyang naging kasalanan, at bakit siya nito sinusundan at ang malala pa ay nalulugi siya dito pagdating sa lakas.
Kaya't nagkaroon siya ng hinuha na bakit nito itinatago ang kanyang lakas simula pa nung una. Ngunit habang siya ay patuloy na nagtataka, ay wala din naman na siyang magagawa, at bigla din namang inapakan ni Joke Legion ang kanyang mga kamay kaya't ito ay napapasigaw na lang. At sa ngayon ay nagsalita na nga ang ating bida, at inulit nito ang sinabi ni Jiang Injol kamakailan lang na sinabi nito na papatayin niya si Joke Legion. Kaya't napapatingin na lang din ang kupal sa ating bida, at hindi makapaniwala na nasa mas malala pa pala siyang sitwasyon, kaysa sa kanyang ama at kapatid na babae. At dahil sa mga sinabing iyon ni Jiang Injol ay nagalit din naman si Joke Legion, at dagdag pa nitong sinabi na minamalas siya sa araw na ito sapagkat kabaliktaran ang mangyayari sa kanilang dalawa, at si Joke Legion na ang papatay dito. Subalit habang naririnig naman ni Jiang Injol ang patuloy na pagsasalita ng ating bida, ay napapasabi siya sa kanyang sarili na kinakailangan nitong makalayo kay Joke Legion. At ang kanyang mga kutob na ito ay nagsasabi lamang na siguradong wala siyang magagawa kung maglaban man silang dalawa. Kaya't ang ginawa niya ngayon ay tumayo ito at biglang kumaripas ng takbo, dahil kung magtagal pa siya sa tabi nito ay siguradong mayroon siyang paglalagyan. At ang kanyang naiisip na lang ngayon ay ang kanyang ama, at dahil dito ay napagdesisyonan nito na bumalik na lang sa kanila. At kahit na ano pa ang kanyang mga ginawang kalokohan, ay hindi din naman ito nagagalit at ang kanyang gagawin na lang ay magmamakaawa sa harapan nito para siya ay patawaring muli. Ngunit ang inaakala niya na siya ay makakalayo agad kay Joke Legion ay hindi pala madaling gawin, at sa likuran niya ay ang galit na ating bida at ito ay napakalakas at napakabilis na sinipa ang malaking puno sa likuran ng kupal. At ang ginawang ito ni Joke Legion ay para bang babala lamang para kay Jiang Injol, at tinitignan niya ang dadaanan nito sapagkat mayroon pa siyang gustong gawin na naayon sa kanyang plano. At kahit na hindi pa todo ang lakas na ibinigay ni Joke Legion, ay tumagos pa din siya sa mga puno na nakaharang sa kanyang mga dadaanan. Kaya't medyo binawasan din naman niya ang kanyang pagka-excited dito, at muli na naman siyang bumuelo para mas mapalapit niya ang kanilang distansya ni Jiang Injol. At sa mga nasasaksihan ng kupal ay hindi na lang siya makareact sapagkat buhay na niya ang nakasalalay dito, at ang nasa isip lang nito ay magpakalayo-layo at umuwi sa kanila. At sinubukan pa din niyang tumingin sa kanyang likuran, ngunit tanaw na tanaw pa din niya si Joke Legion. Kaya't napapasabi na lang ito na talagang ang isang halimaw ang ating bida, at bakit ganito ang kanyang lakas at bilis na tinataglay. At kung sakali man na siya ay mahuli nito ay siguradong sa isang iglap lang ay papatayin siya nito, at hindi din naman niya namalayan na paparating na pala ang isang atake ni Joke Legion at ito ay dumaan lamang sa gilid ng kanyang ulo. At ang ataking iyon ay tumama nga sa puno sa kanyang harapan, at muntikan pa nga siya nitong ma-headshot. At makikita din naman na ito ay isang parte ng kahoy na sinira ni Joke Legion, at sa bilis ng paglipad nito ay napakalalim ng paglubog nito sa katawan ng puno. Ngunit kahit na ano pa ang gawin ni Jiang Injol ay isa na lang ang kanyang magagawa kundi ang tumakbo, at patuloy pa din naman ang pag-atake ni Joke Legion dito gamit ang mga piraso ng kahoy na para bang ginagawa niyang bala. Kaya't habang tumatakbo si Jiang Injol ay napapatanong na lang din ito sa ating bida kung bakit niya ba ginagawa ito, at kung ang dahilan ba ay ang Righteous Sword Sect. At dagdag pa nga ng kupal na kung na-inlove na nga ba si Joke Legion sa napakaboring na babaeng si Charion. Kaya't ganito na lang ang kanyang paghahangad na makapaghiganti, at bigla din namang nainis si Joke Legion sa pagkakatawag nitong boring si Charion. At bigla itong nakipagkasundo sa kanya na itigil na niya ang kanyang ginagawa, at kung babae lang naman ang usapan ay parang gumugusto din naman ang kapatid ni Jiang Injol kay Joke Legion. At kapalit ng boring na si Charion ay ang kanyang kapatid na lang ang gustuhin nito. Kaya't bigla din namang nagsalita ang ating bida at sinabi nito na siya ba ay sigurado na sa kanyang mga desisyon at ang kanyang nakababatang kapatid na babae ang ipinapain nito sa kanya. Subalit sa mga seryosong mukha ni Joke Legion, ay para bang hindi din naman niya tinatanggap ang offer nito sapagkat sinabi pa nga niya na kamukha na ni Jiang Injol si Jiang Inwa. At nabibigla na lang din si Jiang Injol sa sinasabi ng ating bida, at hindi nito tinanggap ang kanyang ginawang kasunduan nila. At napapaisip pa din naman ang kupal na para bang sila ay iniinsulto ni Joke Legion, at nababaliw na nga siya,
at sa ngayon ay wala na siyang magagawa kundi lumaban na lang. At makikita naman na parabang mayroon siyang isinaboy na likido papunta sa ating bida, at pagalit pa nitong sinabi na mamatay na sana si Joke Legion nang wala nang maging hadlang pa sa kanilang mga plano. At ang hawak-hawak niyang bote ay mayroong naglalaman na napakadelikadong poison, at kahit na isang patak lamang nito ay kayang-kayang tunawin ang mga laman ng isang tao. Kaya't bigla din namang napapangiti si Jiang Injol at ang akala niya ay nahuli na nito si Joke Legion. Ngunit ang hindi niya inaasahan ay mayroon namang papalapit na atake ang ating bida at ito ay sa pamamagitan ng dalawang mga daliri niya. At sa napakabilis na paggalaw ni Joke Legion ay napunta agad ito sa tabi ng kupal at hinayaan pa din niya itong makailag kaya't tinamaan niya ang isang puno. At sa pagkakataong ito ay takot na naman si Jiang Injol sapagkat walang bisa ang kanyang isinaboy na poison. At sa isip nito ay parabang meron siyang nararamdamang kakaiba na kanilang ginagawa ngayon, at hindi niya maintindihan kung ano ang mga tunay na pakay ni Joke Legion sa kanya. At sa ngayon ay parabang pinaglalaruan lang siya nito, habang paikot-ikot lang sila sa kagubatan, at kahit natakot si Jiang Injol ay pilit pa rin siyang lumalayo kay Joke Legion. At siguradong kapag siya ay mahuli nito ay hindi na siya muling magkakalayo pa sa kabubatan. At sa pagkakataong ito ay parabang na-realize na ni Jiang Injol na silang dalawa ay naglalaro lang ng habulan, ngunit ang nakataya dito ay ang kanyang buhay kaya't gagawin niya ang lahat upang hindi na ito makalapit. At dagdag din namang nagsalita si Joke Legion na ang ginagawa nila na ngayon ay napakagandang paraan para patayin ang isang kupal na katulad ni Jiang Injol. Ngunit kahit gayon pa man ang nangyayari at siya ay pinaglalaruan na lamang nito, ay hindi pa rin siya susuko at patuloy itong tatakbo. At makikita din naman na parabang hinahayaan na lang ng ating bida na ito ay makalayo na ng tuluyan, at wala din namang kamalay-malay si Jiang Injol na hindi na siya hinahabol ni Joke Legion. At bigla din namang napahinto ang ating bida at tinitingnan niya kung saan ito papunta. Kaya't napapangiti din naman si Joke Legion at ang kanyang mga plano ay malapit nang matapos. At sa pamamagitan nito ay tuluyan nang ang magwawakas ang Palm Essence Union. At sa taas ng isang puno ay naghihintay na lang siya sa mga susunod na mangyayari kay Jiang Injol, at napapasabi din naman si Muyong na talagang ang nahulog sa bitag nila ang kupal na iyon. At dagdag pa nga niyang itinanong sa ating bida na kung bakit nga ba talaga niya pinakawalan si Jiang Injol, dahil nga sinabi pa ni Joke Legion kamakailan lang na gustong-gusto niya itong patayin. At sinagot din naman siya nito at sinabing meron pang ibang paraan upang patayin ang kupal na iyon at ang mararamdaman niya ay kakaibang sakit na dudurog sa kanyang kaluluwa at kanyang pagkatao. Kaya't napapatingin na lang din si Muyong kay Joke Legion at para bang siya ay nababahala sa mga ginagawa nito. At dagdag pa niya ay naiwan ni Jiang Injol ang box ng mga kumikinang na perlas. At dahil dito ay wala nang magiging problema ang kanilang bagong tayong sekta sa aspeto ng pera. At ito din naman ang isang layunin ni Joke Legion, kaya't hinabol niya ang kupal na iyon at pinaglaruan, at sa kanyang mga ginagawa ay marami siyang naipapatupad na mga plano ng paunti-unti. At sa ngayon ay tinungo na nga ni Jiang Injol ang kanilang safe house kung saan nandoroon ang kanyang kapatid na si Jiang Inwa. At patuloy pa niyang binibilisan at wala itong alam na hinayaan na lang pala siya ni Joke Legion na makalayo at sa isip niya ay sinasabi nito na nautakan na niya ang ating bida. At sa ngayon ay makikita naman na kinakausap na ni Jiang Desang si Jiang Inwa at ang babae ay nagsusumbong sa kanyang ama sa ginawa ni Jiang Injol sa pagnanakaw sa mga kumikinang na perlas. At habang nag-uusap ang dalawa ay bigla din namang sumulpot si Jiang Injol na sumisigaw pa. At sinasabi nito na siya ay iligtas sapagkat mayroong humahabol sa kanyang isang tao. Ngunit bigla din naman itong nagalit sa kupal sapagkat iniwan niya ang kanyang nakababatang kapatid sa ganitong sitwasyon, at ang malala pa ay ninakaw nito ang mga kumikinang na perlas na nagtataglay ng napakalaking halaga. Ngunit napasagot din naman si Jiang Injol at sinasabi niya na sandali lang at mayroong taong nagtatangkang pumatay sa kanya, at ang taong ito mismo ang salarin kung bakit nawala ang kanyang daladalang mga kumikinang na perlas. At dagdag pa niyang sinabi habang nanginginig na baka ang taong ito din ang pumatay sa mga asasin na kanilang ipinadala sa Righteous Sword Sect.
Kaya't dahil dito ay nagagalit din naman si Jiang Desang sa mga pinagsasasabi ng kanyang anak at tinatanong niya kung sino ang bastardong kanyang tinutukoy. At pasigaw naman niyang sinagot ang kanyang ama at sinabi na ang taong iyon ay si Joke Legion, kaya't napapatulala din naman ang dalawa sa kanilang mga naririnig dito at para bang hindi sila naniniwala. At sa sobrang inis at galit ni Jiang Desang ay inulit pa nito na kung ang isang taong iyon lang ba ang pumatay sa lahat ng mga ekspertong asasin at kumuha sa mga kumikinang na perlas, at siya lang ang mag-isa na nakaligtas laban dito. At sinagot din naman agad siya ni Jiang Injol na tama nga ang sinasabi ng kanyang ama at dapat niyang pigilan si Joke Legion habang hindi pa ito nakakarating sa kanila. Ngunit bigla din namang nagtataka ang kanyang ama at bakit wala siyang nararamdamang presensya sa paligid, at wala din namang humahabol kay Jiang Injol sa kagubatang ito. Kaya't napapatulala na lang din ang kupal at para bang sa ngayon ay nagmukha pa siyang sinungaling, at ang kanyang mga sinasabi sa kanilang dalawa ay pawang gawa-gawa na lamang niya sapagkat wala din namang nagpapakitang tao. At bigla din namang napalingon si Jiang Injol at totoo ngang wala ng taong naghahabol sa kanya. Kaya't ito ay biglang kinabahan at sila na lang pala ang mga tao sa lugar na ito. Kaya't nang inusisa pa niya ang kagubatan ay hindi na ito makapaniwala na kahit na ang isang anino ay wala na silang mapapansin. Kaya't ang ginawa na lang niya ay nagpaliwanag pa ito at sinabi na baka ay tumakbo na si Joke Legion nang makita niya si Jiang Desang at sobrang pagkataranta niya ay pautal-utal na ang kanyang pagsasalita. At sa hindi inaasahang pangyayari ay inilapat ng kanyang ama ang kamay nito sa dibdib ni Jiang Injol, at ito ay nagpalabas ng kakaibang enerhiya sapagkat hindi na niya matiis ang mga pagsisinungaling ng kanyang anak. At nang mapatingin si Jiang Injol sa kanyang dibdib ay napapatulala na lang ito, at nakikita niya na ito ay ang isang klase ng atake na ginagawa ng kanyang ama. At patuloy pang nagpapalabas ng napakalakas na aura si Jiang Desang, at hindi na niya mapipigilan ang kanyang sarili. At sa ngayon ay napapatulala na lang din si Jiang Injol sapagkat wala na din siyang magagawa. At sa mga tingin ng kanyang ama ay hindi na nito mapapatawad si Jiang Injol at ang mga ginawa niya ngayon ay nasasukdulan na kaya't hindi na niya ito mapapalampas pa. At nagugulat na lang din si Jiang Inwa na nakaya ni Jiang Desang na atakihin ang kanyang sariling anak at alam niya sa kanyang sarili na napakalakas ng ataking ito. At hinay-hihinay ngang bumulwak ang mga dugo sa bibig ni Jiang Injol, at sa napakaraming enerhiya na ipinalabas ni Jiang Desang ay hindi na nakayanan ng katawan ng kanyang anak. Kaya't napapatanong na lang din si Jiang Injol kung bakit ito nagawa ng kanyang ama, at kaya niyang saktan ang sarili niya mismong anak habang nanghihina na dahil sa tama nito.